Isang malaking awesome. And thank you so much guys agad sa mga nandito. And big shoutouts sa fiancé ko na nanonood. And big shoutouts of course kay Papa Jesus. Una sa lahat of course. Big shoutouts sa mga nandito agad. Ayan, yung mga tumatagtad ng chat natin. Kila Reynold yan, yung mga nagpapump ng ating algorithm. Big shoutouts sa inyo guys. Okay, so 5 lang yung likes natin, 14 na yung viewers. Ang top pick natin is 18 agad. So, ewan ko, ba't di tayo nagla-like? Please do like and share, subscribe. And para sa mga bago, ako nga pala si Jose Bear na I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses since 2021 ng June. You can go to my YouTube channel and all of our proofs, okay, social proofs are already here. So, I've been telling you guys a lot of things, the cryptocurrency since last 4 years publicly, trying to share you guys my prediction with other Cardano, XRP, and even NFTs. We even played with the P2E as well, and nagbigay din ako ng mga lessons, okay, with the trading. So makikita niyo yan lahat dito sa aking channel. So guys, para sa mga interested, ako ay gumawa ng discount sa inyo. So hindi ko pa tinatapos yung discount, hindi ko pa siya ma-turn off. So sinaswerte siguro sa sa Sunday. Okay, sa Sunday sa dito, which is Monday sa inyo. Baka yun na yung last day natin. Okay, so ano yung mga pag-uusapan natin for today? Pag-uusapan natin of course yung charts natin na hindi ko pa naka-pull up. Yan, pull up ko na ngayon para sa inyo. And also pag-usapan natin tong ating, of course, yung August 7, 2025 Executive Order directs to the Labor Department to ease, okay, fiduciary rules, or ini-enable na natin yung 401k investors. Wherein cryptocurrency to 401k is gonna be a thing that we need to watch out for. And yan, isa to sa mga news na yan. So pag-usapan din natin yung mga conservative allocations, which is medyo magiging malalim to, pero makakadagdag to sa inyong mga kaalaman, at may idadagdag nyo to sa mga wisdom nyo in order to really navigate this market. Where are we going? Okay, so dapat sa Meraki ko lang to ipapakita, pero ibibigay ko sa inyo yung mga chismis sa huli or sa bandang huli ng ating channel na to. Okay, so I mean na itong video natin na to. Then also we'll be talking about Bitcoin to 2.3 trillion market cap position, market cap positions it for major gains. Okay, so magkano kaya yung 2.3 trillion or above 3 trillion? So tingnan natin kung kaya natin magsupalpal ng mga markets, okay, in the long run. So yan, mga titignan natin yan. So big shoutout sa mga nandito, kay Innocentes, big shoutout sa fiancé ko, yan. Big shoutout sa kay Jigs, kay John Michael, Carlos, big shoutouts kay XC, big shoutout sa inyo. Kay Unknown 101, yan may mga bago dito. Big shoutouts kay Lem, ayan, bago tayo magsimula, magsha-shoutouts muna ako. Big shoutouts kay THS, Batch 98, wow. Big shoutouts kay Jason, kay Kelvin, big shoutouts sa inyo. Okay, so simula na tayo guys. Okay, so kung ready na kayo, tadtarin nyo na yung chat, alam nyo na. Okay, pakitadtad yung chat kung ready na. Big shoutouts kay ZenMind. Okay, then also pag-uusapan din natin yung charts natin sa Bitcoin, no? So yan, tingnan natin anong mangyayari dito guys. Okay, maganda tong mga topics natin for today kasi medyo malalim siya. Hindi siya basta mema lang tayo dito. So ibibigay ko sa inyo to. Okay, so yan. So yung US retirement plan natin, simulan na tayo ha. Okay, so yung US retirement plan natin, just to give you an overview, okay, is gaining access doon sa tinatawag na digital assets through Trump's executive order, yung recently na sinign. Okay, and this is going to set stage for significant crypto inflows. Okay, so makakadagdag to sa inflows natin. Pero historically, okay, mamaya may re-reveal ako sa inyo kung bakit hindi to maganda. Okay, pero ibibigay ko sa inyo yung reason, punot dulo, or yung pinagmulan kung bakit tingin ko hindi to maganda. So, stick around, okay? So, big shoutouts kay Kirk and kay Sir Mac. Big shoutouts sa inyo. Okay, so tulad nga sinabi ko, okay,
isa-set na yung stage natin in order for us to really stimulate the inflow for cryptocurrency. Kasi marami nagsasabi na hindi, wala na ito, tapos na to, wala na, ito na yun, 100k. So same thing when we were around 60k. May kilala akong member ng Puyatan Trading and ng Billionaire dati na naging admin pa yon at nagsha-shot call din yun. Okay? Na yun din yung sinasabi niya, sentiment niya, hindi, wala na, maglalaro na lang tayo sa 60k. Hindi nga tayo nagtagal sa 60k eh. Yun yung point. So, 50, 60k, 60 to 70k. Tapos biglang, nagdam tayo, tapos biglang, ito na tayo, nandito na tayo sa ngayon. Okay, so hindi totoo yung 10 years na doon tayo magtatagal. Umabot na tayo 4 years, definitely, that's it. Okay, hindi tayo nagtagal ng 10 years. Okay, so we cannot always like just predict the market. Okay, tulad nga sinabi ko sa inyo, the more that you predict the market, the more that you will have a lot of, diba, mistake. Okay, na pinapalaki mo lang yung risk mo. Okay, na nasa risky market ka na nga, lalaki pa yung risk mo dahil sa mga hula-hula or mga kurkuro or haka-haka. Okay, so ito yung sasabihin ko sa inyo. Okay, so the overview ng ating Trump's executive order on 401k niya. Okay, yung order na C9 yesterday. Okay, in-instruct nito yung labor secretary natin to reassess the restrictions on alternative investments in ERISA or ERISA governed plans. Okay, so yun yung ERISA. Okay, so yung ERISA, okay, is an Employment Retirement Income Security Act. Okay, yun yung meaning ng ERISA or ERISA. Okay, federal law siya. Okay, so alam niyo naman yung federal law. So dito yung unang narinig na sinabi ko sa inyo na hindi kontrolado ng government yung federal government, because there are two different entities. Okay, so government, US government is not the same as the federal government. Okay, so dito nyo rin narinig na sinabi ko na yung federal natin, okay, is not kumbaga hindi siya luluhod. Okay, yung federal natin hindi siya luluhod sa US government. So, ano ibig sabihin ko doon? Okay. Ang ibig sabihin ko doon is, mafia kasi to. Okay, so, kuro-kuro ko lang to ha. Okay, chismis lang to. Okay, na mafia siya. Okay, pinapatak ko siya ng mga private people, private companies, and of course, mga years and years and years ng, kumbaga, ganong katagal. Okay, sobrang tagal niya nandito sa mundong to. Okay, so, ngayon, okay, let's not talk about that kasi ang pinakagusto kong pag-usapan dito is yung something that will really affect the price of Bitcoin. Okay? So, dito sa article na to, kina-cover natin yung cryptocurrencies. Okay? And also this ERISA covers the cryptocurrencies, private equity, and yung real estate. So, overturning yung Biden era's limits to democratize access for everyday investors. Okay? So, later, mas maintindihan nyo ito kung makikinig kayo from start to hanggang sa huli. Okay? So, para maintindihan nyo rin yung chismis ko later, okay, na nahanap ko, tingin ko. Okay? Kasi pinag-usapan na namin to sa alpha group natin. Okay? So, yung employers natin can now offer these without heavy regulatory burdens. Okay, so ako, working class ako. Kumbaga, nasa low income ako, kumbaga. And also, nagbabayad ako ng mga to. So, dapat alam ko to. So, ngayon, eto, okay, this is through updated fiduciary guidance. Pag sinabing fiduciary, paano ba i-explain to? Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, so fiduciary is someone who manages property or power, ayan, for the benefit of another person. So sabihin ko sana middleman. Pero ito. So fiduciary, ito yung meaning niya. Okay, so okay, tingnan natin. Ito mas maganda dito. Ayan, a fiduciary is someone who exercises, ayan,
discretionary control. So, yan yung pinaka-word niya. Discretionary control or authority over a retirement or welfare plans, management, or assets. So, okay, tama nga. Parang ano din, mediator. Parang gano'n. Pero, doon sa document, dito sa article na nabasa ko, sabi din dito na si White House, okay, highlights the expanding choices na meron tayo para dito sa 12.5 trillion in defined contribution plans like 401k. Okay, so hindi ko alam kung anong gagawin or mangyayari dito, guys, in the long run. Pero one thing's for sure is mamaya explain ko sa inyo kung bakit hindi siya maganda. Okay, so yung overview of retirement asset total naman natin. Okay, sabihin natin US retirement assets na umaabot ng 43.4 trillion. Okay, 43.3 trillion yun, ha. Retirement assets to. Yun yung gustong galawin ni Donald Trump. Kaya siya nag-sign ng ganitong batas na never pa nag-exist sa batas ng US. Okay? Na gusto niyang galawin tong ganito kalaking pera kasi ang tingin ko, okay, malaki yung fraction ng 43.4 trillion na hindi nagagalaw at hindi na magagalaw kahit iwanan natin dyan siya for 50 or next 50 years, 100 years. Magdaan ng iba't ibang presidente, sabihin natin. Okay? Dyan na lang siya. Hindi na siya gagalaw. Okay, ano ibig sabihin nun? Parang wala na mag-claim. Okay, so ito yung tinatawag na wala mga anak, wala namang kumbaga, walang nakasign sa kanila na magre-receive, 'di ba? Nandun lang, naiipon lang at lumalaki siya. Kasi nga, 'di ba? Pinapahiram to, pinapaikot to. This is cash flow still for them. Okay. So yung defined contribution plan na sinasabi, okay, accounts like pag sinabing defined contribution plans, ito yung mga 401k where benefits vary, okay, based on dun sa contribution at ng kanilang investment returns. Okay? So, ngayon, kung ihimayin ko sa inyo yon, okay, medyo mahirap to, kasi nahihirapan din ako intindihin to nung binasa ko yung pinakabatas niya. Defined contribution plans, ang hawak nito is about 12.5. So, ano yung defined contribution plans? Ito yung mga 401k, sabihin natin. Okay? Representing a third of households' financial assets. Okay, so ganun siya kalaki. Wala pa yon doon sa pinakakalahati ng 43.4 trillion na gustong galawin ni Donald Trump. So ito pa lang yung 12.5 trillion na magagalaw kung sakaling maging successful at mag-kick off tong plano natin na to. Sabihin natin. So, hindi ko alam kung saan papasok to, yung 12.5 trillion na to. Pero for sure, okay, this is going to be their collateral. Tingin ko, collateral to, kasi nga tayo yung battery. Isipin nyo na lang na ganito. Tayo yung battery na magsusupply nung tinatawag na reason kung bakit confident si US na magkakaroon pa ng mas maraming pera sa US at mas maraming rason para mag-print. Okay? So, the more people that are programmed para mag-consume ng kung ano man na nakikita nila sa internet. Sabihin natin, okay, sa TikTok, pag scroll mo, nakita mo doon, nagbebenta ng pet products, sabihin natin. Okay. Tayo, na dito sa era natin ngayon, is pinoprogram tayo to consume more. Okay? To be slave. Okay? So, kung isipin mo lahat yon at pag a-alignin mo lahat, okay, pinrogram at itinuro sa atin na maging ganito tayo, maging slave tayo para, okay, we consume more. Okay? And the government, okay, since baka wala pa sa inyo, sabihin natin, kasi ako nandito sa US, ito yung nangyayari. Okay? Ito na talaga yung nangyayari. Okay? So, ngayon, mangyayari pa lang yun sa inyo. Okay? So, yung sa amin na 2021, uso na yung e-commerce, etc. Ngayon pa lang nauuso sa inyo yung talagang e-commerce, yung boom ng e-commerce.
Okay, wala akong nakikita dyan talaga na talagang seryoso. Yan, big shoutouts kay Sabrak TV. Member natin dito sa YouTube na nagbibigay sa akin ng tip, kumbaga. Yan. So, tulad yun ang sinabi ko. Okay. Yung growth from 40 trillion ng Q2 ng 2024 galing to doon sa market performance and ongoing contribution. Okay. Then, yung IRAs, sabi natin, and annuities, okay, sabi dito sa contribute to the total, offering further channel for crypto exposure. So, yung tinatawag na 43.4, okay, trillion, kasama doon yung mga Roth IRA, yung mga IRA, diba, yung mga annuities, contributions, etc. Na yung mga iba, at itong nakakatawa dito ha, okay, ako na matagal na nagtatrabaho, kunyari, for 10 years, for 20 years. Sa dami ng nilipatan kong mga companies, hindi ko alam na nagko-contribute pala ako ng IRA sa mga yon. Tapos lumobo siya. Kasi yung IRA, sila yung parang magde-decide kung saan ako mag-i-invest. Kumbaga, hahanapin nila yung best investment kuno. Kumbaga. So bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi ang daming natutulog na pera doon. Okay, gusto ko lang ipakita sa inyo guys na malawak pa yung pwedeng gawin ng Bitcoin. Kung natatakot kayo kung natatakot kayo. Okay, always remember that the Bitcoin has no top. Okay, kung magpapatuloy yung tinatawag na fiat. Okay, because fiat is printable. Okay, we can always mint more fiat na tinatawag. Magpiprint ng fiat. Saan pa ba pupunta ang pera na yan? Pag pinasok mo sa crypto, di ba? Babalik at pupunta ka sa Bitcoin. Di ba? Pwede ka mag-speculate sa shit token, tapos babalik ka pa rin sa Bitcoin. Bibili na nga lang ako Bitcoin para hindi na nga mawalan ng sobra yung pera ko. Ganun na lang iisipin mo dyan. Di ba? Pero, tuloy yung sinabi ko sa inyo, guys. Okay? The overview naman natin para sa potential inflows from allocation. Kasi pwede naman tayo mag-isip na, okay, baka pwede naman natin sabihin na, hindi, dito talaga lahat papasok yung pera. So, we really have to really rethink first. Okay? Hindi tayo pwede padalos-dalos na naisip natin na, malaki pala yung pera, 40 trillion above pala. So, dito papasok yung small percentages nitong mga retirement assets natin could yield substantial crypto investments. Okay. So, anong ibig sabihin nito? So, sabihin natin, okay, si US have decided to stake USDC or USDT. Sabihin natin, both. Diba? Tapos, kailangan natin mag-borrow. Sa kanila tayo magbabayad ng interest. Yun yung gusto nila. Okay. So, yan, big shoutouts kay Master Gray. Okay. So, yun yung gusto nilang gawin. Okay. So, yung market cap. Pag sinabi yung market cap, alam nyo na to. Value of an asset, circulating supply. Okay. Calculated as price times available units. So, ibig sabihin, okay, yung market cap ng buong cryptocurrency na tinatawag natin 3 trillion, etc. Malaki yung magiging add neto. Okay. Malaki yung pwede pa natin iangat kung yun pa lang ang pinag-uusapan natin. Pero syempre, hindi naman tanga si US noon na lahat doon ilalagay sa cryptocurrency. Pero, maraming proof na nagsasuggest na parang doon nga talaga tayo papunta. Okay. In order for us to really isipin nyo to maigi mag-isip kayo maigi. Sige, kung i-stake natin yung $1 billion, sabihin natin. Okay. Tapos, malaki naman yung demand na nangihiram sa USDT, USDC para makapag-sugal sila. Diba? Kasi nga, illegal na yung sugal sabi natin. Okay, dito din sa US, ganun, illegal na rin. So, para lang maano natin to, sabi natin, mabigyan natin ng tax refund or mga libre, mga ayuda, stimulus, sabi natin, is doon natin kukunin sa rewards from staking. Diba? Tapos dito din uuso yung mga
bagong things na hindi mo na kailangan gumastos ng pera. Okay? Hindi mo na kailangan ilabas yung pera mo. Na magiging normal na yung borrow against. Okay? Na binabayaran mo yung sarili mo ng interest. Magiging normal na yun. Okay? So, ngayon, hindi nyo pa masyado naiintindihan. Okay? Sa ibang panahon na lang natin pag-usapan yung mga borrow against, be the own bank, etc. But we are going there already. Okay? Pero, i-capitalize talaga to ng US. Okay? To the point na hindi mo pa rin magagawa yon. Hindi ka aabot sa ganung punto. Hindi hahayaan ni US na umabot ka sa punto ng ganon. Kumbaga, magkaroon ka ng super magandang idea. Okay. Unless, maintindihan mo talaga yung tinatawag na cash flow. No? So, ngayon, si BlackRock, sinasuggest niya na meron tayong 1 to 2% in Bitcoin for diversification. Okay, gusto niya na okay, yung mga trillions of money na yan sa Roth IRA, retirement, etc. Lagay niyo yung 1 to 2% sa Bitcoin. Okay, so ano yung 1 to 2% ng 40 trillion dollars. 43 trillion dollars. Magkano yun? Diba? So, isipin nyo maigi. So, sabihin natin, okay, kung ang 10% ng 43 is 4.3, diba? Ano yung 1% ng 43.4 billion? Okay. So, ang 2% is around 868 billion. Okay? Pag sinabing 10%, okay, 4.34 trillion yun. Okay? So, ang gusto ni BlackRock, ipasok daw ni Trump or bigyan ng decision or idea or ma-convince yung buong na 434 billion to 886 billion mailagay sa Bitcoin. Okay? Tapos, meron tayong tinatawag na aggressive 40%. Okay, ito yung mga ko dito. Aggressive 40%. Okay, sa mga news natin, punta tayo dito. Okay, so aggressive 40%, sabi doon, na from some funds daw could amplify. Okay, na katulad ng Ethereum or anuman. Okay, hindi ko alam kung anong ibubus nila. Okay. Ang gusto nila is i-diversify yung buong 40%. Ang laki ng 40% kesa sa Bitcoin. No, na ang gusto niya lang is 2% at max. Dito 40%. Okay. Hindi ko alam kung ano to. Pero tingin ko may idea ako. It's more of like mga bagay na papalitan yung mga tao. Hindi ko alam kung nagigets niyo ako. Ang hirap magsalita dito. Parang ganito. Isipin niyo na lang, ha. Ako marireveal yung gem eh. Ay, di ko pa kato sinishare sa Meraki. So, parang ganito. Paano magsalita? So, parang ganito. Isipin nyo na lang yung asset na tutulong sa mga bagay na hirap magpasahod. Okay? Kasi hirap kumanap ng allocation para sa mga yan. Okay? Ngayon, it's either palitan sila ng robot, ng automation, ng robotic automation. Katulad na nangyari sa Amazon. Ito, medyo nagigets, mahuhulaan nyo na yung asset. Okay, sabihin natin ganun. Okay, pero syempre, hindi pa naman tayo nandun sa punto na yan eh. Pero we're going there fast. Pero the question is, paano natin sasahuran yung mga tao na nawalan ng work? Okay, kasi I think there is a proposal where pag napalitan ka ng robot at na-lay off ka dahil meron ng robot papalit sa'yo, sabihin natin, mga nagsosort, okay, sorting sa fulfillment center. Sabihin natin, paano yun? Okay, so tatanggap ka, di ba? Tatanggap ka ng monthly eh. Parang gano'n. Parang tatanggap ka ng sorry, kumbaga. Sorry payment sa'yo every month. Okay?
So, etong asset na to guys, hindi nyo pa to mahuhulaan. Okay? Pero lumang asset na to. Next time ko lang sasabihan. So, lipat na tayo ng topic kasi baka mahulaan. So, ito na. Yung ETFs accumulated for 54 billion natin net since nitong January 2024 launches. Okay? So, yung ETFs natin, okay, isa to sa mga great catalyst na tutulong, okay, tutulong doon sa magiging move or volume para ma-stimulate yung popularity ni Bitcoin, para mag-ape in yung mga tao sa cryptocurrency, hindi lang sa Bitcoin, no? So, ngayon, pag titignan naman natin tong ating wait lang, pakita ko sa inyo. Kasi nandito siya, binabasa ko siya para sa inyo. Pero yan. Okay, so hindi ko na babasahin. Yung pagkakaintindi ko na lang dito. Okay. So yung overview natin for gold tariffs, okay. This is another thing that is being discussed sa Alpha Group namin. Na yung tariffs natin apply to 1 kilogram, okay, and 100 ounce gold bar affecting imports. Okay, so ito yung problema kasi sa gold eh. It takes up space and mabigat siya. Okay. So, yung tariffs natin or import taxes, okay, imposes to protect domestic market or yung tinatawag na generate revenue. Okay. So, yung customs natin, kumbaga, classifies, okay, yun yung word, this under as the dutable codes, okay, impacting Switzerland as a key refiner. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Hindi to maganda. Okay? Pero, recently, umangat si gold, no? So, ano siya, umaangat siya. So, why? It's because there's fear again of inflation. Yun na naman yung fear, and there is a tinatawag na fear na may potential capitulation na pwedeng mangyari. Okay? So, ngayon, okay, kung alam mo, di share mo. Kung alam mo yan. Di ko yan alam. Okay. So, si gold natin, meron siya tinatawag na 23.18 trillion cap. Okay? And si Bitcoin natin is nasa 2.3 trillion lang siya. Okay. Pag umabot tayo sa 3 trillion, malaking add up na yun. Baka nasa 180 na tayo pag umabot tayo sa 3 trillion market cap. Okay. So, binibigay ko lang sa inyo yung overview kasi meron pa tayong 0.7 trillion na inaabangan na papasok sa ano. Hindi siya masyadong malaki pero pag well played yung pagiging add up neto sa market cap natin, okay, malaki yung benefit ng Bitcoin at ng gold at the same time kung mapi-play out siya ng tama sa pamamagitan nitong tinatawag natin na new 401k plans ni Donald Trump na pinirmahan niya. Okay. So, yung overview for consolidation netong nangyayari sa atin ngayon sa market. Okay. Gusto ko lang overview sa inyo. Ayoko na siya ibigay sa inyo ng buo. Okay. Nasusunod pa rin naman yung charting natin. Okay? Hindi lang tayo sumobra pa or pumasok pa doon sa level na gusto natin, which is 120 or 118. Pero you can see that saktong-sakto yung retracement natin. So kahapon, 'di ba? Wala pa tayo diyan. Nandito pa lang tayo sa 116. Ngayon pumasok tayo 117. Tapos ngayon nag-dump tayo. So sinip-sip yung liquidity. We broke out. We're trying to confirm. The question is this fake breakout? Okay, yun yung pinakamagandang tanong dyan. If we go back to 4 hours, okay, it feels like there is a head and shoulder forming. So, the question is, pag may head and shoulder, actually, na-form na. Okay. Balik tayo sa 15 minutes. Tingnan yung 15 minutes na. Okay. So, there is a head and shoulder formed. Okay. So, now, the question is, do we go here, pabalik ng 15K? Yes, possibility, malaki yung chance na bumalik tayo dyan. Pero ang nakakatakot lang is meron na kasi tayong ganitong level. Okay, may ganito nang nangyari. So, ano ibig sabihin nito? Okay, kung na-feel na tong fair value gap natin dito,
at itong support and resistance natin dito, which is sabihin natin this was becoming a resistance, then now nung nag-retrace siya tapos nag-pump na, this should not go back again. So kung i-retrace man to is because of this fair value gap sana. Okay, so yun nga yung nangyari. Kala ko slow dump pa to, biglang yun nga umangat naman tayo. Okay, umangat tayo pero hindi tayo na fill in dito sa white box natin. Gusto ko sana makapasok tayo sa white box, or baka sabihin na lang natin baka maaga pa para sabihin na hindi tayo abot dito or hindi tayo babalik sa 120k. No. So yun yung inaabangan ko, pero since nasa weekend tayo, okay, I'm just being so cautious about the prediction natin kasi sunod-sunod na rin naman na yung tama natin. Okay, and I'm not here to gather sympathy or empathy from you guys na, oh, Sir Oso, tama, etc. I don't care. Okay, I even don't care about the viewers already. I just want to focus on how we will be able to really play this market out. Okay, especially when the market is being so emotional. No, so ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo. Nung bumagsak tayo, gusto nyo magbenta kasi gusto nyo makabili sa 107k. Ngayon, nang umangat na tayo, bibili kayo kasi baka pumasok na siya sa 120 to 123k, tapos pumasok tayo sa all-time high. Nagigets nyo yung market psychology dito? Nagigets nyo? So, kung nagigets nyo, dapat malinaw yun sa inyo. You counter your own trades if you are feeling emotional. Without even doing technical analysis, nagkaroon ka ng emotional na bibili na ako, baka maiiwan ako. Alam mo yan? Pag ganun yung thoughts mo, okay, you counter trade it. So, katulad kanina, mukhang aangat na tayo, sabi ko. That's why it will not happen. Okay, so it needs to retrace this level. Okay, once we retrace this, sabihin natin, ito, ma-retrace natin, dun pa lang natin malalaman kung strong tong retracement na to. Pag naging strong yan, okay, dun natin masasabi na papasok tayo sa 120k. Which is, I already predicted this on our Discord channel. Okay, na doon sa Discord channel natin, sinabi ko na hindi ako magugulat. Okay, kung papasok tayo sa level na 120k. Diba? Sinabi ko yan. Yan. Ayan. I would not be surprised if we go to 120k this coming week until 11th after the dump to 110k. Tulad ng sinabi ko kahapon, hindi nangyari yung 110k pero we are very near. Now, 111. Okay? Magagalit pa ba kayo sa akin nun? Diba? Konting-konti na lang yun. Hindi naman na nagkakaalayo eh. 111, 110k, still the same. Okay? Ang naging maganda lang doon is my Fibonacci is somehow accurate but not super accurate to the point na on point, no? So pero it just gives us guidance. Where are we going to be stopped out? Where are we going to be going next? Okay, so bakit ko sinasabing 120k is because this is the inverse Fibonacci level or retracement level na pinapasok ng price action kung sakaling magkaroon tayo ng massive capitulation. So I am predicting that there is going to be a massive capitulation because nakikita ko na rin siya sa stocks, no? Nagne-negative na rin yung stocks ko. So then therefore I really think that once we enter 119, 120k, we might get rejected and go back to specific levels that are very important for us to really drag a lot of people to sell more, no? So gusto ko makapasok tayo sa 107. Okay, so sakto to. Okay, so yung prediction ko di naman nagbago eh, yun pa rin, in-adjust ko na lang siya. Okay, so ngayon yun yung natin. Okay, di naman nagbago, same thought pa rin naman, diba? Ngayon, natutupad naman na siya. So, ngayon, sakali mag-pivot, okay, magkakaroon pa rin naman tayo rejection sa 123k. Tapos, kung mag-support yung 17 natin, 117, mag-support siya, tapos mag-bounce back. Okay, ang buyback natin supposedly dapat nandito. Okay? Huwag kayo magba-buyback kasi nandito na tayo. Ang buyback nyo is once na-confirm na natin at nag-break out ulit siya dun sa previous resistance, which is the 123.
Okay, pag pumasok na yan sa 124, susunod-sunod na yan. So, same thing ng ginawa lang natin dito. Very repetitive action, very safe, very conservative, no? Very traditional trading strategy. Diba? Sundin lang natin. Okay? And same thing nang gagawin din natin para sa take out profits. Susundin lang din natin siya. So, ito na yung chismis ko. Okay? So, mga usap-usapan sa Telegram at mga sa X, even sa mga threads, okay? They're claiming that the order was rushed for crypto lobbies. Okay? So, hindi nakapag-lobby tong mga tao. Okay? So, with BlackRock eyeing for a fee of 2% allocation, okay, yung mga posts natin or yung mga usap-usapan sa mga sobrang lalalim na mga alphas, okay, or mga nakiklaim na insider sila, yung mga sa Bitcoins 117 breakout sakaling magkaroon, okay, maging maganda yung perception natin for that. Okay. Tapos meron pa tayong Fed picks na tinatawag. Okay. Aabot pa tayo sa August 11. Okay. Sa August 12 magkakaroon tayo ng meeting. Ang dami nating pwedeng tignan na na angle, kumbaga. So, isa pa is yung nangyari sa gold refiner, scrambling over tariffs. Okay, which is negative pero biglang naging positive. So, this is mockery. Okay, to the point where, okay, bakit pag may negative news sa gold, umaangat siya, pero negative news sa Bitcoin, nagka-crash siya ng sobra. Okay, so, dito, ang masasabi ko, yung mga bulong-bulungan sa loob ng alpha natin, okay, meron tayong 12.5 trillion unlocking prediction na pwede tayong mapush sa 125k Bitcoin to 130k Bitcoin, turning digital gold rush, okay, instead of gold rush pag merong negative na nangyayari sa geopolitical, since meron na naman tayong tariff wars, etc, blah blah blah, diba? So si Mexico nagkaroon siya ng 90 days palugid. May isang country na pinarusahan just because for hating US, no? Kumbaga, pag binastos mo yung US sa sarili mong bansa, nagsalita ka ng hindi maganda sa US, you will receive a lot of tariff. Okay, parang ganun yung nangyayari. Okay? So, nagpa-power play talaga tayo dito. So, ang pinaka-chismis natin dyan is malabo pa. Okay? Malabo pa na pumasok tayo 125 until we confirm it. Okay? We buy the confirmation. We don't just react right away out of emotion. When we see the confirmation, it's being met. Okay? Diba? Pumasok siya. Marireject pa yan ng isang beses. Baka 120 to 117. Pag pumasok, doon tayo bibili. Okay? Doon pala magsisimula talaga tong altcoin season. The question is, gano'ng kakabilis? Bibilisan nyo lang. Yun lang ang kailangan nyo. Or, okay, you buy the fear. When there is great fear, you buy always. Katulad nung nagkaroon ng fear dito, huwag ka na mag-isip na sana bumagsak pa. Okay, when the fear is already being brought out sa mga x.com, katulad sa YouTube, yung mga tao gumagawa ng video about, fear, more going down, etc, blah blah blah, kuno. Okay, that's when the market really bounces back. As when you feel like, bili na ako, baka maiwan ako, that's the time when it retraces. So, yan, may initial na tayo na baka maiwan ako kasi nasa 170 na, biglang nag-dump ulit siya for this day. No? And magkakaroon pa ng weekend, so we might retrace back to another 15,600, which is on point level ko na tinitignan because nandun yung mga rejection, and yung 618 level natin. Pag i-zoom in ko to at nilagay ko to sa 4 hours, ito yung chismis natin, ha? Okay, makinig kayo. Okay? So magtatanong na naman kayo, nasan yung chismis dun? Diba? Pinagintay mo lang ako, pinanood mo lang ako dito. So, ito yung sinasabi nating 618. So, the question is, what is the potential top kung sakaling? Okay, kung sakaling mag-retrace tayo dito, mag-hold yung 15K kasi nandito yung mga moving averages. At kayanin niya yung support na to. Okay, since parang nagko-cross up na tayo dito, let's anticipate that since the price is already above
So there is more reason for us, or like malaki yung chances, okay, malaki dapat yung perception natin na mukhang aangat pa to. Okay. So ngayon, the question is until where? Okay. Ito yung magandang ano dyan. So hanggang 121 lang. Sagad na yun. Okay. Kasi once we enter 122 to 123, we're just saying that we are going to really, okay, push this market further higher. Kaya sinabi ko, kailangan na sa ibabaw ng 123k. But we really need to act fast. React fast. Okay. Because speed is money. Money is speed. Okay. So, yung Trump's order, tina-transform lang natin yung retirement investing natin. Kasi nga, ang daming hindi nagagalaw na pera. Okay, now, narinig nyo na yan dito. Okay, what is your reaction? Okay, do you think this is going to be a really good strategy? Kasi for me, this is going to be a really negative for the short term. It can give us like a 2 months, 3 months of bearishness. Okay, and also we might just recover by the end or Q4 of this year. So Q4 of 2025, which is around November. Then December we might be able to see it already. Then when people already see it, tapos nagkaroon ng distrust kahit meron na tayong pump na nangyayari, then we might be able to have that super bull run or the super moon na iniintay natin ng pagkatagal-tagal since 2023. Okay? So, now, yung prediction ko na totoong mangyayari to by 2026, okay, na matagal ko nang pinipredict, baka mangyayari na. Okay? Because of all this structure na nangyayari. Restructuring, the breaking down, tapos gagawa sila ng mas magandang empero, 'di ba? Ang daming nangyayaring ganun kung papansinin niyo maigi at kung talagang tatanggalin yung emotion nyo, okay, then you will try to work to have the Holy Spirit in you to discern it for you, then malaki yung chances, okay, na makapag-react talaga kayo sa mga mangyayari sa mundo. Okay. So, ngayon, guys, okay, anong opinion nyo dito? Saan kaya maganda ilagay? Saan kaya maganda ilagay ng ni Donald Trump tong 43 trillion na to? Okay? Kasi meron na 1 to 2% lang daw sa Bitcoin. Saan yung matitira? Sabihin natin lahat to gamitin. What do you think? Saan kaya? Okay, iwan nyo dyan sa comment down below. Okay, mag-react kayo anong gusto nyong sabihin patungkol dito sa new thing na to. Kasi this is something revolutionary. Okay, na magbabago talaga ng mga patay na pera sa US. Okay, kaya this is very important. Maliban pa dun sa Genius Act, okay, which is also being parang napredict to ng Revelations sa Bible, Book of Revelation, na pinuprove doon na talagang parating na yung Antichrist. Okay, is just because of the Genius Act, which next time ko na sasabihin sa inyo. Okay, sasabihin niya naman baliw to si Seroso, parang tanga, oh. Mga dibil-dibil na naman pinag-uusapan. Wala akong pake. Pag-usapan ko pa rin. Gusto ko siya pag-usapan. Sabihin ko sa inyo, nandito kayo sa channel ko, nakikinig kayo. Maraming mga natutupad na mga prediction dito. Okay ba, just looking at the Bible, 'di ba? So ba't ko tatalikuran yung Bible? So, yun lang yung sasabihin ko sa inyo, guys. Wala na akong masyadong ichichismis. Okay? Kita-kits tayo next week, pero please mag-ingat kayo sa trade at mag-day off na kasi weekend. Okay, magsasara yung market. So, the market is free for all, for everyone. So, yun lang yung masasabi ko dyan for now. Okay? And of course, chismis lang lahat ng yan. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin, at kilusan ng sa gayon. Ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, guys, stay awesome. Goodbye, guys. Kuya Awesome, nakakalabas lang na nyo sa YGG DG++ has been named as the newest member of Philippine Stock Exchange Index PSA. Mas nakapag-usapan to. Big shoutouts kay Reynald, big shoutouts sa inyo lahat, and big shoutouts nga pala sa fiancé ko. And God be the glory. Have a great night, and panoorin nyo tong ating commercial. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at